Maraming mga interview, reaksyon, naging comment, paliwanag pagkatapos po mag-resign ni Senate President Mig Zubiri as Senate President. Pakinggan po natin ang ilan sa mga naging pahayag sa interview at higit sa lahat, inamin niya mula pa lang daw January ay pumutok na ang issue na siya ay maaaring mapalitan at ang kanyang paniniwala ay may kaugnayan dito sa charter change kasi ayaw niya ng economic provision magkaroon ng charter change at iba pa. Pakinggan po natin ang dating Senate President. Tingnan natin kung marinig yung mabuti yung kanyang sinasabi. Mahalaga po ito doon sa isong ito. Ulo nito na pagpapalit po ng liderato ng Senado. Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasama natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ng lahat ng mga senador, ng lahat ng kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings. Kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may of course, papapakita po ng prueba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, Alex and Ali, na ituloy po ang So ayan po ang interview ng media sa kanya pagkatapos kahapon kasi sunod-sunod na po yung mga interview tungkol sa kapag bigla ang pagre-resign niya. Pero ngayon, inamin niya, in 5 months. So, grabe. Ibig sabihin mula nga January, alam na niya na pwede siyang mawala as Senate President. Sa tindi ng pressure talaga. Okay? So, alam nyo, inamin na nga niya, nung ko pa napapansin, ayaw niya kasi ng charter change sa economic provision. Kaya medyo mabagal talaga. Kailangan matapos ito bago mag-SONA by July. Ano ngayon? Malapit na yung July. So, napilitan siya mag-resign at dahil nga sa ramdam na niya na majority ng mga senador ay hindi na kanya. Alam niyo sa Senado, maging sa Kongreso, kailangan majority ng mga member mo sa'yo. Pag hindi, talagang dapat umalis ka na. Kasi numbers game, 50% plus 1 ang mananalo dyan. Paggawa ng batas, paglalagay ng Senate President, paglalagay ng House Speaker, 50% plus 1. Ibig sabihin majority, pag nag-decide ang majority, umalis ka na. Pero inuulit ko, ang aking sinabi kahit sa ibang mga video natin, internal problem po ito. Walang kinalaman ng Malacanang. Tinanong na nga, mayroong makinalaman ng Malacanang. Sabi niya, wala akong alam dyan. Ibig sabihin, hindi naman gano'n. Kaya lang, yung under pressure siya sa maraming sektor. Hindi maiwasan yun. Okay? Pero yung Presidente makikialam, hindi po. Kasi ang ating Pangulong Marcos, dating senador, alam niya, internal problem ang Senate Presidency. Dating congressman, alam din niya ang mga galaw sa Kongreso. Kaya yun ang kabutihan ng ating Pangulo, alam niya at pinagdaanan niya yung mga posisyon na yan, dating congressman, dating senador, so yung mga ganito, hindi talaga siya makikialam. Ang ating Pangulo, i-request niya, isa-certified niya kung kinakailangan,
ang mga proposed bill at bahalang Kongreso at Senado tapusin. Kaya lang may mga deadline, katulad nga po nitong economic provision na magkaroon ng tsacha, ay dapat matapos before July. Kasi nga po, after SONA, budget deliberation na for 2025. Maiipit po yung mga proposed bill. So, naku, maraming dapat abangan sa ilalim ng bagong Senate President under Senador Escudero. Kaya ba niya harapin itong mga pressure na ito? Sa pang-political issue, business, at kung ano-ano pa. Marami hong kaabang-abang. So, tingnan natin kung ano mo mga pagbabago. Samantala, okay, kabilang sa mga hearing, malamang matapos na rin yung hearing na tinuturing nilang walang kakwenta-kwenta kasi mga testigong hindi naman kapanipaniwala, especially yung committee ni Senador Bato de la Rosa. Hindi siya nag-resign Hindi siya nag-resign as chairman ng committee. Hindi katulad ng ibang mga senador na identify kay Zubiri, automatic nag-resign. Pero si Bato hindi. Pero isa yan sa mga pinagsabihan na ilang ulit na maging ingat sa mga hearsay testimony or mga walang mga basihang testigo dahil masisira ang imahe ng ating Senado. Ayan, no? So mahalaga ang boses ng taong bayan kayo na dapat nandyan tayo dahil ating yan Tayo ang dapat paglingkuran yan. Kaya meron tayong 100% na karapatan na itapik, pag-usapan, mag-comment kayo, reaction sa mga ginagawa ng ating mga senador. Tayo nagpapasweldo sa kanila, atin ang ginagastos na pera ng kanilang mga opisina at ng buong Senado. Kaya 100% ang karapatan ng bawat Pilipino. Maging maayos lang ang ating mga comment at reaksyon, okay lang po yan. Okay? At although ngayon nag-uumpugan na yung nagkakaroon na po na magkakaibang paniniwala, may nanghihinayang kay Zubiri, may natutuwa na pagkakaalis. May natutuwa rin naman sa paglagay kay Escudero at mayroong iba naman ay tingnan natin nga kung ano ang magagawa niyan. So ayan po, mixed reaction. Normal yang parte ng demokrasya. Pero ang demokrasya ay mayroong limitasyon. Huwag nating aabusuhin, lalo na po may mga cybercrime, may mga cyber libel, may kung ano-ano, ay mahirap na. So, kailangan maging maingat. Good luck! Ang mamamayang Pilipino pa rin ang mahalaga sa lahat. Ang mga nasa gobyerno, temporary lang. Ang taong bayan, panghabang panahon, panghabang buhay, sila ang gobyerno. Sa kanila nang gagaling, sa atin nang gagaling. Ang perang ginagastos ng lahat ng opisyal ng ating pamahalaan. Elected, appointed, career, at mga simpleng empleyado. Pera ng bayan ang ginagamit nila. Kaya tayo ay maging aktibo sa pamamagitan po ng mga pag-monitor at reaksyon. Ako naman, pinapangako ko, kahit anong gobyerno, kahit sino pa sila, ang aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV ay magbabantay dito. Kahit na tayo binabatikos din ng marami, ng iilan dyan ng mga vlogger, alam naman natin kung anong agenda nila, hindi ko na pinapatulan yan. Kasi ang babaw naman ng argumento at ang babaw ng level, so ayaw ko hong patulan. Pero alam ko, dahil nakakarating sa akin, maraming bumabati ko sa akin ng mga vlogger, identify sa Kibuloy at Duterte, Alvarez Camp. Alam naman natin kung anong agenda nila. Sila ay kaya nila ginagawa yan. Pero pagka sumobra, may hangganan. Merong cyber libel. May karapatan tayong lahat sa mga batas. Kaya pag sumobra, meron hong responsibility and accountability ang kahit sino.